Good morning mga katambling. So umagang-umaga tayo ngayon. 8 o'clock ng umaga ngayon. Nandito kami ngayon sa Dalampasigan. Kasama ko nga pala yung friend ko, si Mama Joy. Pinunta niya ako dito kahapon. Kasi mag-isa nga lang ako. So ayan, katatapos lang namin magkape. Yan. So meron nga pala akong ikikwento sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo to. And nakaka-amaze tong ikikwento ko sa inyo. By the way, ayun nga pala si Mama Joy. Yan. So, story time tayo ngayon. I-share ko sa inyo kasi nakakatuwa to. And fact talaga to. So, nakikita niyo yon yung dalawang islands doon. Actually, maraming mga islands dyan. Ayun. Tapos, ayun. So, nakikita niyo yung mga islands na yun. Tapos, ayun, hindi ko lang alam kung saan doon yung Capones Island and Camara Island. Yan. Basta, yung pinakasikat dyan, yung Capones Island, yun po yung merong lighthouse. Tapos, yung Camara at saka yung Capones, magkatabi daw yun. Kapag rainy season, alam naman natin dito sa Pilipinas, meron tayong dalawang seasons, di ba? Tag-ulan at saka tag-araw. Kapag rainy season daw, yung Capones Island at saka yung Camara Island, nagdudugtong daw yun. Oo. Literal na pwede ka daw maglakad papuntang Capones or kung galing ka naman sa Camara, pwede ka maglakad papuntang Capones. Ganon. Camara to Capones, Capones to Camara. Pwede mo rin yung lakarin nang hindi ka nababasa ng dagat. Lumilitaw daw yung parang tulay doon. Yun. Tapos, ayan, nakikita niyo yung banda roon, yung pag ganon, papunta doon sa yung bundok na to, nakikita niyo yung bundok na yan. Tapos may pag ganon, di ba? Yun. Doon naman, papunta yun sa Anawangin Cove at saka sa Nagsasa Cove. Actually, hindi ko alam kung 4 ba or 3 yung mga coves dito. Pero, ang pinakasikat daw dito na tourist destination, yung Anawangin Cove at saka yung Nagsasa Cove. Papunta yun sa ganon. Tapos, para makapunta ka daw doon, nakikita niyo yung mga na yan, yung mga bangka na yan. Yan. Nakikita niyo yung mga bangka na yan. Ayan daw yung pwede mong rentahan para makapunta ka dun sa mga islands na yan. Pati sa mga sa Capones sa Camara yan. Yung mga bangka na yan, yung pwede mong rentahan. Magpapaalam ka lang din sa mga owners ng resort or ibubook mo sila or pwede ka naman mag-book sa mga pages nila kasi meron silang mga Facebook pages. So mag-inquire ka lang doon. Tapos depende sa'yo kung gusto mo punta ng Nagsasa Cove or ng Anawangin Cove or ng Capones Island. Ito yung mga i-rent mo, yung mga bangka na yan. Ang babayaran mo dyan yung driver. Driver talaga, parang tricycle lang, no? Yun, hindi. Yung mga bangkero, yun. Babayaran mo lang yung bangkero at saka yung yung gas nila. Yun. Yung biyahe, ganun. Tapos, meron pa akong gustong i-share sa inyo. Ito nakakatawa talaga to. Kasi na-amaze talaga ako dito. Kasi kagabi, habang nagiinuman kami dito kagabi, kami dalawa ni Mama Joy, yan. Meron kami nakakwentuhan dito na dalawang lalaki, si Chris at saka si Ricardo. Sila yung actually mga nagtatrabaho sila dito. Kasi may mga dito, may mga establishment dito, tapos may mga tindahan dito. Sobrang dami ng mga tao dito paggabi. Yan. Wait lang. Ito yung share ko sa inyo. Tatayo lang ako para ma-explain ko ng maayos. Sana ma-explain ko ng maayos ha. Nakikita niyo yung dagat na yan? Yan. Di ba para siyang malalim? Para siyang pababa? Para siyang palubog? Kasi nung last time pumunta kami dito, 2024, hindi siya ganito kalalim, yung dagat na to. Tapos, medyo medyo, kahit paano medyo pantay pa, tsaka hindi ganito kalakas yung alon. Yan, ganito. Ganito yung kwento niya. Nakikita niyo itong buhangin na to? Ayan, yung literal na buhangin na inaapakan ko. Yan, yung mga buhangin doon. Hanggang doon, saan yan? Lahat ng mga buhangin na yan. Basta, lahat ng nakikita mo yung buhangin na yan. Ito pala mga buhangin na to. Kinukuha pala ito ng alon, binabalik sa dagat. Tapos, yung ibang buhangin dito, nililipat sa norte. Hindi ko lang alam kung saan na yung part ng norte. Basta, lahat ng mga buhangin na to kapag rainy season. So, usually, nag-start yung rainy season natin July, August, September, October, and so on, diba? So, lahat ng mga buhangin na to, mawawala daw to lahat. Kukunin ng alon, ibabalik sa dagat, tapos yung iba naman, ilalagay sa norte. Yun. Kaya pala ganito siya. Kaya pala, minsan, kasi nagpupunta talaga ako dito sa Pundakit eh. Kaya pala pag napapansin ko, medyo malalim yung dagat. Tapos minsan naman, medyo sobrang taas ng mga buhangin. Yung pala yung yung kwento. Yung pala yung reason. Yung pala yung dahilan kung bakit, katulad nito, medyo marami yung buhangin ngayon. Medyo mataas yung buhangin ngayon. Tapos,
Nakikita niyo yung mga yan, yung mga buhangin na yan. Tapos ang daming mga cottages, di ba? Actually, yung mga cottages na yan, kapag rainy season, nagkakaroon ng tubig yan. Yes, nagkakaroon siya ng tubig. Yung tubig na yon galing sa bundok. Doon sa bundok na yun, ayun, sa bundok na yun, nagkakaroon siya ng tubig. Kasi yung tubig sa bundok, bumababa dito. Tapos ayun yung parang nagiging pinaka-ilog niya. Kaya pala siya nagkakaroon ng ilog dito. So may part na yan, yung dito sa part na to, nagkakaroon ng ilog dyan. Kasi yung pala yung dahilan. Tapos nagko-connect yung tubig na yon dito, papunta sa dagat. Yan. So ulitin ko ha, kapag rainy season, wala tong mga buhangin na to. Ang matitira lang dito, yung literal lang talaga na parang pinakalupa niya. Tapos nagkakaroon siya ng tubig dito sa part na yan, sa mga yan. Nagkakaroon siya ng tubig, yung pala yung ilog. Yun, yung parang aapaw siya, ganun. Kakaroon siya ng ilog. Tapos, ayan, itong bundok na to, diba, kung nakikita nyo, kung napapansin nyo, ano siya? Saan napapansin nyo? Wait lang. Dry siya. Para siyang natuyo, diba? Kasi nga summer, mainit yung panahon ngayon. Kaya, ganyan siya. Pero nung last time na pumunta kami dito, which is November 2024, itong bundok na to, kulay green yan. Sobrang gandang tingnan yan. Yung bundok na yung kulay green siya. Pero ngayon, kulay brown siya na konti lang yung green na may pagka... Basta, kalbo siya. Nakalbo yung bundok. Kasi nga, summer ngayon. So, ayun. Yun yung kwento. Yung nagusto kong i-share sa inyo. Ito palang buhangin ito, grabe. Hindi ko alam kung paano nagagawa ng dagat yun. Na kinukuha ng alon itong mga buhangin na to. Pasensya na, ang dami kasing bangka ngayon eh. Hindi ko mapakita yung mga buhangin eh. Yung mga buhangin na to kinukuha ng alon, binabalik sa dagat, tapos nilalagay sa norte yung ibang buhangin. Tapos, cycle lang siya, paulit-ulit lang siya na cycle. Tapos, ibabalik ulit ng dagat yung buhangin dito sa Dalampasigan. Tapos kukunin niya ulit, balik-balik lang siya. So, ganun lang pala talaga yung cycle. Akala ko merong pagbabago na nangyayari sa Pero, syempre nagbabago naman kasi naman natin, climate change. Yan. Pero, yung pala talaga yung parang pinaka-cycle ng ng dagat tsaka ng buhangin dito. Tapos nakikita niyo yung mga island na yon. Minsan, meron daw part doon na minsan lumulubog sila ng konti. Lumulubog sila para silang nababawasan yung bundok. Kasi lumulubog nga sila. So, ayun lang. Na-amaze lang ako dun sa kwento ng mga nakainuman namin kagabi kay Kuya Chris at saka kay Kuya Ricardo. Kasi ang tagal-tagal na nila dito. So, ayun, na-open lang nila sa amin yung kwento ng dagat at saka ng buhangin. Tapos yung kwento ng tubig mula sa bundok na nagiging ilog. Yun. So, ayun lang. And sana na-amaze din kayo. Fact yun fact. Hindi siya gawa-gawang kwento. Totoo siya and legit, okay? So, ayun lang mga katambling and sana may natutunan kayo. So, hanggang sa muli. Pauwi na pala kami yan. Mamayang, mga 10 o'clock or 11 o'clock, uuwi na kami. Papunta na kami ng Pampanga. So, ayun lang. Bye.